Labanan sa pagitan ng Iran at Israel. Patuloy ang mainit na bantaan ng dalawa matapos ang pag-atake ng Iran sa Tel Aviv. Hinihintay ng buong mundo ang matinding higanti ng IDF. Ngunit ikinababahala din naman ito ng mga nasa gitnang silangan. Binalaan ng pamunuan sa Iran ang mga bansa sa Gulf na hindi ligtas ang kanilang mga oil refineries kung kukonsintihin nila ang pag-atake ng kalaban. Pero hindi yan ang tunay na problema ng Iran. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang magpapatumba sa bansa at dudurog sa Islamic Republic ay hindi mula sa mga kalaban na nasa labas, ngunit yung mga nasa loob. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Hinihintay ng buong mundo ang sinasabing nakamamatay at sorpresang atake ng Israel dahil sa ginawa ng Iran. Ikinababahala ito ng mga bansa sa Middle East dahil may posibilidad na ang pag-atake ay magpalala pa sa mga tensyong dati nang meron sa pagitan ng mga Arabo. Kung matatandaan na ilang beses nang inatake ng mga Houthis ang ilang planta ng Saudi Aramco at ito marahil lang nasa isip ngayon ng Iran. Medyo nag-aalinlangan din ng Amerika dahil kung aatakihin nga naman, malaki ang epekto nito sa supply ng langis na siguradong tutulak sa pagtaas ng presyo, hindi lamang sa kanluran, pati na rin sa Asia at ganoon din sa Pilipinas. Bagamat marami ang nangangati sa higanti, mukhang lahat ay maaapektuhan. Siyempre ang magkabilang panig ay nagsisisihan na yung kalaban ang may kasalanan. Ang sabi ng Iran ay gumanti lamang sila sa pagpaslang ng Israel kay Hassan Nasrallah. Ayon naman sa IDF, pinaslang ang pinuno ng Hezbollah dahil sa matibay na pagsuporta nito sa Hamas. Ano't ano pa man ang katotohanan ay, siguro hindi na ito mahalaga dahil hindi na maaawat ang gulo. Kaya naman sobrang nakikiramdam ang lahat sa bawat apoy o usok na lumiliyab sa Iran. Baka kahit nagpapakulo lang ng tubig o nasusunog na pritong isda ay binabalita agad na kung ito na ang ganti ng Israel. Gayunpaman, inaasahan ng Islamic Republic na sa mga susunod na araw o linggo, darating ang malupit na airstrike. Magilas na nakaabang ang mga pahayagan ngayon kung sakaling biglang gumanti ang IDF. Siyempre bilang tugon, nag-iingat din ang Iran. Naglabas ito ng pahayag hinggil sa peligro, pero hindi nagustuhan ng mga nasa gitnang silangan. Binalita ito sa Anadolu Ajansi, ang tagapagulat ng bansang Turkiye noong 11 ng Oktubre, na binabalaan ng Iran ang mga kaalyado ng Amerika na nasa gitnang silangan kung pahihintulutan nilang gamitan ng Israel ang mga base militar at airspace ng kanilang bansa. May mga nagtatanong kung sinong mga taga-kanluran ang pinatatamaan ng Iran. Hindi ito mga taga-kanluran. Ito ay yung ibang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, ang grupo ng Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at ang United Arab Emirates. Hindi lamang basta-basta ang banta ng Iran dahil pinaliwanag ng NewsAZ ang tagaulat ng Azerbaijan noong ding araw na iyon na ang banta mula sa Iran ay isang military action laban sa Gulf States. Sinabi sa ulat na hindi ito yung karaniwang banta na pinahayag pa sa publiko gamit ang social media na parabang nananakot lang. Hindi ito, dahil personal na sinabi ng representante ng Iran sa pamunuan ng Saudi Arabia na may puwersa mula sa Iraq at Yemen ang maaaring umatake sa Saudi. Sino ba ang tinutukoy na pwedeng umatake? Sino pa? E di ang mga Houthis. Kung matatandaan noong taong 2019, malaking balita ang lumabas na inatake ng mga Houthis ang oil refinery ng Aramco.
Kaya nagpasya ang GCC na isasara nila ang kanilang airspace. National Security Advisor Jake Sullivan said in a statement the sanctions would target Iran's missile and drone program and entities. Malaking perwisyo ang mangyayari sa kalakal ng langis na siguradong magtutulak sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa buong mundo kung aatakihin ang mga oil refineries sa Iran. Pati Amerika ay maaapektuhan. Dahil dito, sinabi sa PBS ilang araw lang ang nakalipas na sinigurado ng Israel sa Estados Unidos na hindi nila aatakihin ang mga oil refineries ng Iran, pati ang mga nuclear facilities doon. At ang ulat sa First Post ay sinabihan na ng mga Gulf countries, ang Amerika at Israel, na hindi pahihintulutang patawirin ang mga jets at missile sa kanilang airspace. Ang tugon ng mga bansa ay hindi pabor para sa Israel. Pero hindi ito malaking kawalan dahil kung titignan ang mapa ng gitnang silangan, hindi man pumayag ang mga miyembro ng GCC, pwede pa rin tumawid sa Iraq at Syria papunta ang Iran. Pero may isang problema sa kasiguraduhang hindi aatakihin ang mga oil refineries. Ito ay sa pamunuan ng Israel. Dahil base sa Reuters, noong lang 15 ng Oktubre, na bagamat nakikinig ang Israel sa Estados Unidos, gagawa ito ng desisyon base sa ikabubuti ng Israel. Pinahayag din ito sa Bloomberg na tinatanggap ng Israel ang payo ng Amerika, pero sila pa rin ang magdidesisyon sa huli. Kumbaga, isa itong pangakong politiko na posibleng mapako. Base sa ulat, pinagsabihan ng gitnang silangan ng Amerika na pilitin ng Israel na huwag bombahin ang mga langisan ng Iran. Pero sa ngayon, hindi pa masasabi kung ano ang talagang gagawin ng IDF. Atakihin ang mga oil refineries o mga nuclear facilities o mga gusaling pangmilitar. Pero ilang araw lang ay malalaman ng lahat. Marami ang naniniwala na isang malaking gulo ang magaganap pagdating ng matinding atake ng Israel. Hindi lamang lalaki ito sa buong gitnang silangan, aabot din ito sa ibang bansa. Dahil maraming mga sumusuporta sa Iran at sa Axis of Resistance ng Hezbollah, Hamas at Houthi na maaaring magdala ng gulo, protesta, pag-aalsa sa iba't ibang bansa. Pero ang kahihinatnan ng Iran bilang isang Islamic Republic ang hindi masisiguro. Ito ay sa dahilang pinangako ng Israel na ang kanilang higanti ay lethal. Sa madaling sabi, hindi makakabangon ng militar ng Iran pagtapos nito. Subalit kaila sa marami na ang tunay na gugho sa lakas ng Islamic Republic ay hindi ang Israel o Amerika. Ito ay walang iba kung hindi ang mga Iranians din. Ano ang malaking gulo ang haharapin ng Iran? Mula pa nung maupo sa pwesto ang Supreme Leader ng Islamic Republic at napatalsik ang prinsipe nito, tuluyan ang nakalimutan ng kultura ng sinaunang Persia, kung saan matalik nitong kaibigan ang mga Hudyo. Kung titignan ang kasaysayan sa Biblia, si Haring Cyrus ang lumupig sa imperyo ng Babylonia at nagpalaya sa mga Hudyo. Sinabi sa libro ni Ezra, unang kapitulo, sa 2 berso na, ganito ang sabi ni Cyrus na hari ng Persia. Ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Kaya ilang milenya tinatanaw na utang na loob ng mga Hudyo ang ginawa ng sinaunang Persia para sa angkan. Bagamat kalat na ang Islam sa Iran noon pa, ang bagong pinuno nito na si Muhammad Reza Shah Pahlavi ay naging malapit sa Israel at sa kanluran. Doon nagsimulang maging moderno ang dating Persia. Pero nung naging Islamic Republic ito, nabago ang takbo ng bansa at naputol
ang ugnayang Iran-Israel. Gayunpaman, hindi lahat ng mga taga roon ay sang-ayon sa patakaran ng Republika. Sa makatuwid, hanggang ngayon ay maraming relihiyon sa bansa, katulad ng underground Christianism. Marami ang nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mahigpit na pamahalaan. Simula noong 1999, kung saan nagprotesta ang mga estudyante dahil sa pinasara ang isang pahayagang tutol sa gobyerno. Pagpasok pa ng mga taong 2000, sunod-sunod na ang protesta. Taong 2003, nasaksihan ng protesta ng mga estudyante laban sa pamahalaan. 2009, protesta ulit dahil sa pandaraya sa halalan na pinabulaanan naman. Sino ba ang hindi maiinis? Lahat ng presidenteng nananalo ay palagi na lang tauhan ng supreme leader. Dahil sa kahirapang nararanasan sa bansa, maraming mga protesta ang nagaganap laban sa pamahalaan. Taong 2016, ang Cyrus the Great Revolt. Taong 2017, ang public protests dahil sa matinding kahirapan sa bansa at katiwalian sa pamahalaan. 2018, ganun ulit. Isang protesta ang nabuo dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Tapos ang isa sa pinakamalaking protesta ay ang pagpatay kay Mahsa Amini. Ilan lamang ito sa mga protestang umuga sa katayuan ng kanilang pamahalaan. Nagpahayag ang anak ng huling hari ng Iran na si Reza Pahlavi na nagsilbing panggising sa mga Iranians na tutol sa pamunuan ni Ayatollah. Ayon sa Crosswalk, ngayon lang 16 ng Oktubre, nananawagan sa Israel ang prinsipe ng Iran na patalsikin ang rehimen sa Tehran. Sinabi pa na tinawag din ito ang mga bansa sa gitnang silangan na suportahan ang mga Israeli at nais daw nitong bumalik sa Iran upang ipaglaban ang katarungan. Bukod dyan, nanawagan din si Netanyahu sa mamamayan ng Iran na suportahan ang ginagawa ng Israel upang maibalik ang katahimikan sa Iran. Siguradong madidinig ang panawagang ito at magbubukas sa isip ng marami at lalong magpapalakas ng loob sa taong bayang nais makaranas ng kalayaan sa pamahalaan ni Ali Khamenei. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang naghihintay sa sinasabing malupit na pag-atake ng Israel habang nagsasara ng airspace ang ilang Arabong bansa. Subalit pinaniniwalaan na ang hakbang na gagawin ng IDF ay maaaring bumuwag sa malakas na impluwensya ng Iran sa buong Middle East. Pero kung iisipin, ang tunay na may kakayahang magpataob sa pamunuan ng Islamic Republic ay hindi armas ng kanluran o hindi ang makabagong sandata ng Israel, kung hindi ang lakas ng pagkakaisa ng taong bayan. Hindi ba't ang sabi, the best way to predict the future is to create it together? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.